matandang Marcos may nagawang kapaki-pakinabang. Hindi kagaya nito si Junior, wala, lahat sablay. Lahat tayo nabudol eh. Actually, itong pinupuntahan namin ay hindi naman to rally. Yeah. Ito ay samahan, pagtitipon-tipon ng mga tao na naniniwala sa katotohanan para maiwasan na at maulit sa susunod na pagkakataon na magkaroon ng mga ganitong politikong tao na ang iniisip ng mga sarili nilang bulsa. Ang daming naghihirap ngayon. Tapos malalaman mo, matya-matya, may nananalo sa loto. Hindi na maganda kasi sabog eh. Sabog ang Pilipinas. At ang nakakaawa dito sa lahat ay mga kabataan na nalulung sa bisyo, nahinto yung panahon ni FPRRD, ni Duterte. Ngayon, balik na naman sa dati. Walang katapusan kasi malalakas ang loob kasi paano unlad ang Pilipinas? Paano tayo magkakaroon ng katahimikan kung ang namumuno sa atin ay talagang walang political will. Makikita mo na walang direksyon, walang patutunguhan. Kaya nga itong nangyari ngayon, malaking revelation para ang mga tao ma-analyze nila kung ano at sino-sino ang mga hindi dapat pagkatiwalaan ang mga mamamayang Pilipino. Ay, may ano po? Ito si Jinggoy Estrada, siya ang nagmi-mislead sa tao ng hindi maganda. Ewan ko kung may naniniwala sa kanya. Actually, hindi naman niya kayang lokohin ng mga Pilipino. Ang sarili na lang nila ang niloloko nila. Ma'am, ano yung nakikita nyo, based po sa inyong observation, ano yung nakikita nyo different sa pamumuno po noon ni former President Rodrigo Duterte sa mga kasalukuyang nangyayari po sa ngayon? Napakalayo ng difference. Nung panahon ni Presidente Duterte, 6 na taon, may katahimikan. Hindi ka matatakot maglakad sa madaling araw. Nakakabaka-baka na bigla ka na lang dyan, mailis na dyan, mahuhold up, mapapagtripa ng adik. 6 na taon na katiwasayan, maayos na mamumuno, may sakit sa bawat mamamayan, sa OFW. Ngayon, wala, kanya-kanyang bulsahan. Ang labanan ngayon, masinungalingan, mas magaling para mapagtakpan kung ano yung totoo. Ano yung inyo pong opinion about this? Na umano'y dapat mag-resign si Sara Duterte bilang DepEd Secretary? Ang opinion ko, malaking kabaliwan. Bakit nila pagre-resignin yung nag-iisang cabinet member na napakaayos magpalakad sa DepEd para sa mga kabataan? Ang opinion ko dyan, ini-eliminate na nila si Sara para lahat masaklaw na nila. Ginamit lang nila si Sara para makapagnakaw ng pera ng kabanang bayan. Kaya ngayon, at least, itong pangyayari ito, ay napakalaki ng edukasyon. Ano ang totoong hangad ng mga nasa paligid natin, naglabasan lahat. Kumbaga, nahubaran sila ng mga maskara ngayon, kaya ewan ko paano nila isasalba yung sarili nila sa kahiliyan. Ano yan pinipilit nilang isalba yung sarili nila, mga sarili nila, pero wala nagmumura, nagsusumigaw yung kasinungalingan nila. Ma'am, may mga kababayan po tayo kasi nagsasabi na sinayang lang daw ng mga Marcos ang pangalang pagkakataon na binigay sa kanila. Ano po masasabi? Ay, totoo yun. Kasi ako, nagsilbi ako sa matandang Marcos buong buhay ko Ngayon, binoto ko talaga si Bongo. Iski nung hindi pa yan kumakandidato ng akala ko ay i-redeem niya, nilinisin niya ang pangalan ng tatay niya. Ay napakagandang pagkakataon. Pero saliwa doon sa mga bumoto yun din ang lahat ng botante ay yun din ang iniisip na
kumbaga, lilinisin niya ang pangalan ng tatay niya at lalampasan pa niya sa mabuting gawain. Kaso hindi. Lahat tayo nabudol eh. Ako senior na ako, pero hindi ako nagsasama sa rally, sa mga people. Nag-umpisa lang ako sumama nung kumakampanya si Presidente Duterte kasi nakita ko sa kanya yung tunay na pagmamalasakit sa bayan at pagmamahal sa mga kapwa Pilipino. Ngayon, itong administrasyon na to, wala pang 6 na taon, makikita mo na unti-unti, isa-isa nilang tinatanggal, ini-eliminate yung mga nasa posisyon na alam nilang hindi nila kayang sapalan ng pera. Na pag yung gusto nila, yung susunod sa gusto nila, merong presyo, iatanggal nila, kagaya ni Atty. Vic Rodriguez, Atty. Blencho. Kaya, hindi lang mga tanga. Ang mga Pilipino, hindi na nila kayang tangahin. Ang natatanga na lang nila, yung mga sarili nila. Na itong hearing natin sa Senado, ihinto man o ano, yung laban ng mamamayang Pilipino para sa pagbabago, tunay na pagbabago, at sa katotohanan, magpapatuloy yan. Hindi ito ang huli. Nagpisa pa lang ito ng laban. Ma'am, ano po yung different ng pamumuno po noon ng senior sa junior? Kay Senior Ferdinand Marcos, dito po kay President Malayo. Villar. Kasi kahit paano, makikita mo, yung matandang Marcos may nagawang kapaki-pakinabang. Hindi kagaya itong si Junior, wala, lahat sablay. Sablay lahat, sabog, as in sabog talaga. Walang direksyon. Okay, huling question na po ano po yung inyo pong masasabi na sa ngayon po ay patuloy ang pagtaasan po ng mga presyo ng bilihin? Ang masasabi ko dyan, sila rin na nagkakaalaman dyan eh. Kasi kung gusto ng administrasyon na to, napababae ang presyo, maraming paraan. Pero pag ayaw, maraming dahilan, maraming excuse. Kasi makukontrol naman yan eh. Ngayon, walang kontrol ang pagtaas, sige pa rin ang taas. Karamihan hindi nakaka-afford ng 1 kilong bigas, kalahati na lang. Huling question na talaga. Isa po sa mga pinangako niya noon na pangarap niya. Ibig sabihin, siyempre pag pangarap, maaaring kailangan niyang tuparin. So kumbaga, sa palagay niyo kaya mangyayari pa yung 20 pesos na hanggang sa kung sakasakaling hanggang sa matapos siya? Hindi na. Kasi kung gugustuhin niya, yung 6 na buwan na nakapwesto siya, nagawa niya ng paraan. Nung naging secretary siya ng agriculture, kaya niya. Pero iba yung inaatupag niya eh. Inaatupag nila eh, kaya wala na. Not unless magkaroon ng pagbabago at sa tulong ng mga mamamayang Pilipino na maglabasan at ilabas ang kanyang saloobin, yun lang makakamit natin ang Ma'am, pagbibigyan po kayo ng pagkakataon na makausap si Pangulong PBBM, ano kung gusto niyong kahilingan pa? Kahilingan ko, utang na loob, maawa ka na sa mga Pilipino, mag-resign ka na. Huwag mo nang hintayin na makalagkad ka at huwag mo nang hintayin maulit kung ano ang nangyari sa tatay mo.